nire-review na yan. Kaya anytime mo, magdasal kayo, magtiwala tayo sa hustisya, dahil ang Korte Suprema naman, pagdating ng labor case na ito, ay nireview na nila ito. Meron ng mga ponente na gumawa dyan, at yung 4 na bago, 2 na lamang ang nag-aaral. Okay, no? Magandang balita yan, attorney, no? Lalo na sa ating mga kapatid na OFW. Tama-tama, meron tayong kasamang 3 OFW dito, no? Ni Manny, Ricky, at saka si Amado, no? So ano ba yung inyong say? Itong aming pakiramdam, hinggil dito sa Browning Road, dapat desisyonan na ito. Dahil unang-una, nandyan na lahat ang katibayan namin. Unang-una, ang payroll dyan ay makikita na empleyado talaga ng Browning Road itong mga complainant. Pangalawa, hindi sila naglagak ng kasban. At pangatlo, out of time na sila. Ang pangapat, wala na silang dapat ikabahala rito dahil una, ang Browning Road willing na magbayad sila as long the Supreme Court will out ang final and executory decision. Pangatlo, panglima, huwag nyo na patagalin ito at hindi na ito kailangan ng mga research ng kung tama ba ang una naging desisyon ng NLRC. Pangatlo, pang-anim, pang-pito, bigyan na ng agaran desisyon nito dahil karamihan naman ng complainant dito ay may mga edad na at senior citizen. Kailangan talaga nila na magkaroon na ng magkaroon na sila ng sarili at inaasam nila itong magiging bayan ng Browning Road. At pang-walo, huwag nyo lang masyadong patagalin ito dahil wala na kayong ano rito, katuwiran. Dahil doon lamang sa 3 na hindi kayo nag-file ng subversive just ban, isa na yan. At out of time na kayo ng 1 buwan. Kaya Mabantalo Office, Mabanta Romulo Office, isipin nyo naman ang kapakanan ng mga manggagawa dito sa Browning Road. Okay, thank you, Manny. Siyempre, si Ricky. At sa mga kasamahan kong petitioner o claimant ng Browning Road, base nga sa mga pag-uulat ng ating mahal na abogado Jerry Delmundo at sa mga sinabi ng ating kasamang si Manny Ulidan, naragdagan ko lamang po ng konti. Katulad nga ng mga hinahanap ng mga ebidensya o mga substantial evidence, doon pa lang sa NLRC ay naibigay na natin lahat. At pagdating pa nga sa Supreme Court, nadagdagan pa ang mga substantial evidence na hinahanap sa atin ng Korte Suprema. Nadagdagan katulad ng payroll at ng mga iba't ibang dokumento pa na lalong nagpatibay at nagpalakas sa ating kaso hinggil sa reklamo ng mga trabahador ng Browning Road na diniscriminate o inappeal ng foreign employer na ito. Kaya sa mga kasama namin, huwag kayong mag-alala at malapit na natin makamit ang katarungan. At ang kasong ito, naniniwala ako na gagawing financial blessing sa atin ng ating Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat. Okay, thank you, Rick. At syempre si Amado Bruce. Tungkol sa nabanggit ng aking mga kasamahan dito, sinisisi ko ang panig ng gobyerno. Wala man lang na itutulong sa mga OFWs. Sa kabila ng kami inaapi sa larangan ng hustisya, walang tumutulong sa amin. Kita naman, inabot ng 27 anyos, wala man lang lumapit sa aming mga kandidato para kami ay tulungan, tanungin, ano ang problema nyo? Wala, talagang solo flight kami. Kaming mga OFWs, mabuti na lang, mayroon kaming abogado na talagang up to the end, handang lumaban. Salamat po.
Thank you, Mando, no? At ang isang bagay dito na nakita kong walang dapat na maging alalahanin ng Korte Suprema ay doon sa binanggit ni Atty. Jerry Del Mundo kanina, no? Na kung saan yung mga taga-NAPOCOR ay nandoon at talagang gustong ipa-execute na yung kanilang desisyon, ano? Na nag-aalala naman ng Korte Suprema, itong NAPOCOR, itong management na nagsasabi na baka kung ibibigay nila lahat yun, eh wala na silang magiging kapital para gumulong yung production ng NAPOCOR, di ba? Dahil sinabi ni Atty. Kakaiba ang kaso ng Browning Road dahil hindi Pinoy, hindi gobyerno ng Pilipinas ang maglulwal ng pera, kundi pera galing sa dayuhang kumpanya na dadagdag ng pera ng mga OFW na Pilipino na makapagdagdag naman sa pagsigla ng ekonomiya. Kaya ibang kaso ito, di ba, Atty.? Kaya kung i-apply ngayon ng Korte Suprema yung kanyang alalahanin, kaya ayaw desisyon ng kaagad yung sa NAPOCOR o medyo 50-50 yung kanilang naging desisyon, di ba? Eh walang-wala ito kung ikukumpara mo sa Browning Road. Dapat nga ito, desisyon na kaagad eh. Para yung pera, eh nandiyan na kaagad sa mga OFWs na dito sa Pilipinas at yan ay tutulong sa pagsigla ng ating ekonomiya. Tama. Yes. Nabanggit nga ng ating kapatid na si Kama doon na minsan nga ang gobyerno ay pwedeng sisihin ng ating mga taong bayan dahil kinakailangan pang ang mga tao ay magrarally at katulad ng mga taga-NAPOCOR employees, punta sila doon, marami rin sila at hinihingi nila ang final executory judgment, humingi ng isang buwan hindi kumulang ang NAPOCOR, ang status quo, ibig sabihin hold muna. Kaya samantalang ang Browning Road, ating natalakay na sila ay handang magbayad. At yung mga settlement sila ginawa last year na hindi lamang $1 billion ang kanilang sinetel sa mga kaso ng Browning Road at ng halibuting group companies. At yan ay nagpapatunay dahil financially stable and the capacity to pay. At they are willing. Mahalaga doon yung able willingness at saka ang ating mga Korte Suprema ay yun lamang biglang bigyan nila ng pansin na ito pinatatagal na ng mga kalaban natin dahil nabanggit nung last week na tayo nagpapasalamat dahil ang comment na hinihintay hindi na ibibigay ng ABC na recruitment agency dahil yung abogado ay kumbaga sa surrender na judge na siya pero hindi siya nag-file ng notice of withdrawal ng appearance counsel kaya nakatagal pa ng 2 taon, 24 or 25 months. At yan ay napakalaking abala taon yan. Nalagas, natangkay ng panahon. Natangkay ng panahon, tama po. At yan ay pinakailangan ng bawi natin na kung maaari nga, madagdagan na lang dahil may pinaglalaban natin ang makikinabang hindi lamang tungkol sa pera kung hindi yung dignidad ng ating mga tatandaan nyo sa Tanzania Creek, sa Jeddah ay mahigit na 140 na po na hindi naman lahat nakauwi. Ang gobyerno doon ay nakikiusap pa sa Saudi government para mapauwi ay wala namang bayad. Mga agency naman kumita na doon sa reporting gano'n ay yung mga illegal recruiting at saka may kapunsyaba ang mga illegal recruiter na yung mga employer na kinuhanan nila ng mga pera mga tao na yan katulad ng isang aming tinutulong ang marami rin, taga Batangas, yung trabaho sa US at yan ay hiningan sila ng 200,000 pesos para makalis lang at pinagmamalaki pa nila na may remittance sila na mahigit almost $100 million pero yung remittance na yun ay galing sa Africa, sa Chad kung maaari ma-imbestigan nga yan ng ating POA, ng ating Department of Labor, Department of Justice para may anti-money laundering pa yan at yan ay anong pinagsinta mga ebidensya upang mapatunayan na mga employer talaga pinagsasamantalahan ng ating mga kababayan. Ganun kumita na sila, yung sakripisyo nila, yung serbisyo nila na lumaki yung mga kumpanya, naging mga milyonaryo, yung mga opisina nila dati maliit lang, naging building. Pero ang mga tao ay pinagtatrabaho lang nila ng 2 buwan, 3 buwan ay nagbayad na sila hindi kumulang from 100,000 pesos to 200,000 pesos. Sila ay mahigit